Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Diyos sa umaga pong ito. Siya po ay mabuti. Siya po ay tapat sa ating pong buhay. Amen po. Ang morning devotion pong ito ay nagmumula po sa Mother of Faith Kabatang Siaong Quezon under District 6 po sa pangunguna po ng Pastor Cheryl Manansala at sa pangunguna naman po ng aming Pastor Greg Motel. Salamat po sa Panginoon sa patuloy na biyaya po niya at habag sa ating buhay. Karapat-dapat nga po ang Diyos sa ating pong pasasalamat. Sa katotohanan pa lang na tayo po ay buhay at humihinga ngayon ay indikasyon ng kabutihan ng Diyos at pag-ibig niya po sa ating lahat. So salamat po sa Panginoon. Tayo po ay sasamba, lalapit po sa Panginoon, mag-aaral ng kanyang mga salita sa umagang ito. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Pisan nga po natin sa isang awitin, ating pong haranahin ng Diyos sa umagang ito. Awitan po natin siya. Awitin po natin The Steadfast Love. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Sa umpisa po, the steadfast love. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There are new every morning, new every morning. Yes, Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Sa umpisa po muli, the steadfast love. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Awitin po natin sa Tagalog. Pag-ibig niya hindi nagmamali. Pag-ibig niya ay hindi nagmamali. Ang awa niya ay walang kapantay. Laging sagana, ito'y laging sagana sa bawat
laging sagana, Panginoon. Ito'y laging sagana sa bawat umaga. Katapatan niya'y dakila, katapatay dakila. Sa huli pong pagkakataon, ito'y laging sagana. Ito'y laging sagana sa bawat umaga. Katapatan niya dakila, katapatay dakila, katapatay dakila, katapatay dakila. Sige po, ating purihin ang kadakilaan ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon. We thank you, Father God. We thank you, Holy Spirit. Salamat po sa kabutihan po ninyo, sa pag-ibig niyo hindi nagmamaling, O Diyos. Salamat po. Ito'y patuloy na nadarama po namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po. Hallelujah. Worship your holy name, Lord God. Po, Panginoon. Hallelujah. Ama, sa umaga pong ito, patuloy po kami dumadalangin sa pagkilos po ninyo at pagsama sa amin. Sangkapan niyo po ng kapangyarihan ng gawain ito, Diyos. Magkaroon ng bisa sa aming buhay, Panginoon. Di lamang po kami basta makapakinig, Panginoon. Di lamang basta tumaning sa aming isipan. Hindi lamang tumawi sa aming mga puso, kundi maipamuhay po namin at maranasan po namin ang Diyos personally sa aming mga buhay. Salamat po. Patuloy na kayo po ang siyang manguna po sa kalagitnaan po namin. Saan man po kami nararoon, Panginoon, kayo po ang umabot, O Diyos. Kumatag po sa puso ng bawat isang anak po ninyo. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang papuri, pagsamba, pasasalamat. Sa pangalan niyo po, Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ngayon ay darako na po sa pag-aaral ng salita ng Diyos na darin po ng inyong lingkod, Pastor Reggie Capina. Purihin po ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Tunay nga po na mabuti ang Panginoon. Lubos yung kanyang pag-ibig sa bawat isa. Amen po ba? At tayo po ay mag-aaral palagi nung kanyang pag-ibig. Ano po? Isang mabuting bagay na lagi po nating nabubulay. Yung lalim, yung lawak, yung taas ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Napakabuting bagay po na lagi po nating ma-realize yung pag-ibig na yon na ibinibigay sa atin ng Diyos. At magandang araw po sa bawat isa, pagpalain ng bawat isa na nakikiisa sa gawain ito. At tayo po ay dadako na sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa aklat ng Roma. Kung atin pong mapapansin, si Apostol Pablo po ay ginamit ng Diyos sa pagpapahayag ng kanyang mga salita. Sabi doon, sa aklat ng mga taga-Roma, ang Diyos ay maraming kapahayagan sa pamamagitan ni Apostol Pablo, kung gaano minamahal ng Diyos tayong mga tao. Amen. Sabi pa doon,
palaging ipinaparamdam ng Diyos ang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin, at yan po ay ating nararanasan, at hindi matatawaran ang uri ng pagmamahal niya sa atin. Sabi doon, ang kanyang pagmamahal ay unconditional. Ang pagmamahal ng Diyos ay walang hanggan. So imagine natin na meron palang gano'n na uri ng pagmamahal na ibinibigay sa bawat isa sa atin. Sabi doon ay pinili niya tayo, minahal niya na tayo, at pinili bago palikhain ang mundo. So very advanced yung pagmamahal na gustong iparamdam sa atin ng Diyos. At sabi pa doon, ipinakita rin niya na ang pag-ibig niya ay walang katumbas, walang kapantay, na hindi tayo minahal ng Diyos dahil sa mga ginagawa lamang natin. Amen po ba? Na hindi tayo minahal ng Diyos kasi magaling tayo o kung sino man tayo. Amen po. At sabi pa doon, ang totoo, hindi naman talaga tayo karapat-dapat sa pagmamahal na yon. Amen po ba? At ang totoo, sa kabila na tayo ay hindi karapat-dapat, yung napakagandang ginawa ng Diyos, sabi doon, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo lamang tayo naging karapat-dapat. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo lamang tayo ay nakatanggap ng mga pagpapala. At kung atin pong titignan yung aklat ng Roma, sabi doon, sa pamamagitan ni Hesukristo, sabi doon, we are justified. Amen po ba? Hallelujah, by faith. At sabi pa doon, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, meron na tayong kapayapaan sa Diyos. Kaya tayo ay malayang nakakalapit sa Diyos. Mga pagpapala ito, mga pribilehiyo na ibinibigay sa atin ng Diyos. Kasi bakit? Mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Sabi pa doon, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, namatay na tayo sa kasalanan at binigyan tayo ng bagong buhay. Yung ating ilalarawan yung ating lumang buhay doon sa bagong buhay na kasama natin si Kristo, kumikilala kay Kristo, sobrang layo ng pagkakaiba. Sobrang pinagpala tayo ngayon. Amen po ba? At sabi pa doon, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, pinalaya na tayo sa kasalanan at naging posible na sumunod na tayo sa banal na Espiritu. Yan po yung mga pagpapala na meron tayo. Sabi pa doon, ay nagkaroon din tayo ng kalayaan na hindi na mamuhay ayon sa laman. Kaya nung tayo ay makakilala sa Panginoon, nagkaroon na tayo ng pangunawa, ay ito pala ay hindi na kalooban ng Diyos. Amen? Sa halip, ano pong nangyayari? Dahil mahal tayo ng Panginoon, nakakasunod na tayo ayon sa kalooban ng banal na Espiritu. Purihin po ang Panginoon. Ang sabi pa dito, napakarami po doon sa aklat ng Roma, kung ating pumabasahin mula chapter 1 hanggang doon sa mga sumusunod na chapter, hanggang 11. Sabi po doon, in Christ, sabi doon, itinuring tayo mga anak ng Diyos, tagapagmana ng Diyos. So, ganoon pala yung pagpapala na ibinibigay ng Diyos kasi mahal tayo ng Diyos. Sabi doon, sa Panginoong Jesus, sabi doon, meron na tayong glorious future hope. Wow! Yung ating dadaan ng buhay, yung ating future nandoon. May kaluwalhatian. At sabi pa doon, sa chapter 8 na po ito ng Roma, sabi doon, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ang ating panalangin ay tiyak na dinirinig na. Amen po ba? So napakaraming bagay kung ating iisa-isahin. Ang sabi pa doon, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, sabi doon, tayo ay na-elect. Amen po ba?
Ang sabi pa doon, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, doon sa chapter 8, verse 37, sabi doon, tayo ay mananagumpay. Wow! Lord, yung blessings na to nangyayari lang dahil mahal mo kami. Kasi pinili mo kami, tinawag mo kami. So, atin po bang binubulay-bulay ito palagi? Amen po ba? Ang sabi pa doon, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, wala nang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Huwag po tayong magkamali na kaya tayo nakakapagpatuloy ay dahil dinesisyonan natin. Yes, kasama yon. Pero dahil din ito sa tulong at pangunguna ng Diyos. Amen po ba? At sabi pa doon, ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, doon sa chapter 11 verse 11, sabi doon, we are grafted into the tree of Israel and now being part of the people of God. Amen po ba? Hallelujah. So, napakalinaw na kaya tayo nagkaroon ng pagkakataon kasi nga yung mga Israelita kasi ay naging matigas ang ulo at na-extend doon sa iba, sa ating mga hintil, yung pag-ibig na yon. Naging isang pagpapala yun sa atin. At kung ating titignan, napakarami talaga ng pagpapala, napakarami talaga ng ibinibigay ng Diyos na kabutihan niya, ipinaparamdam niya yung pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. At dito po tayo sa aklat ng Roma chapter 12, verse 1 and 2. Sabi po doon, ito po yung ating pag-aaralan. Sabi dito, kaya nga, sabi po doon sa Roma chapter 12, verse 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang pag-ibig ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kung ano ang kalugod-lugod, at kung ano ang ganap na kalooban ng Diyos. So doon sa mga unang chapter, ipinahayag ni Apostol Pablo yung mga pakinabang ng isang minamahal ng Diyos. So dito po sa chapter 12, kung ating na-realize na yung lalim, yung lawak, yung taas ng pag-ibig ng Diyos sa atin, ang sabi ni Pablo, nakikiusap ako sa inyo. Yung proper response natin doon sa pag-ibig ng Diyos, meron tayong dapat gawin. Meron tayong dapat na maging hakbang o hakbangin doon sa pag-ibig na ibinibigay ng Diyos, yung tugon natin sa Panginoon. Sabi doon, mga kapatid, alang-alang sa masaganang pag-ibig ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Iniaalay po ba natin ang ating sarili sa Diyos? Inihandog na ba natin ang ating buhay sa Diyos? Amen po ba? Tayo pinaging banal ng Diyos. Tayo ginawang karapat-dapat ng Diyos. Amen po ba? So yung ating pagsamba, paano po ba natin ginagawa? Sabi pa doon, huwag kayong makiayon sa kalakaran ng mundong ito. Amen po ba? Hallelujah. So ano po ba yung sinasabi dito? Sabi ni Pablo, mga kapatid, nakita na ba ninyo, naunawa na ba ninyo ang napakasaganang pag-ibig ng Diyos sa atin? Kung ang sagot mo ay yes, dapat ito po yung ating maging tugon.
ialay ang ating sarili sa Diyos. Amen po ba? Sabi doon, kung yes ang tugon mo, sabi, ano ba ang tugon mo? Ano na ang response mo? Kumikilos ka na ba? Si Pablo kasi, ini-encourage tayo, aba, mga kapatid, ialay nyo ang inyong buhay sa Diyos. Amen? Itong damdamin ni Pablo talagang ganoon kainit. He is urging. Amen? Sabi niya, pakiusap. Ito ang gawin ninyo. Hallelujah. Ialay ang sarili bilang isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Lord, nagagawa ba namin ito sa buhay namin? Amen po ba? Tayo yung nakakaalam nito, mga kapatid. Ikaw na nariyan, na nakatunghay sa pag-aaral na ito. Sabi ni Pablo, ialay ang sarili bilang isang handog. Pero alam nyo, doon sa Marcos, sa aklat ng Marcos, ng Mateo at Lucas, ang Panginoong Jesus nagsabi din Sabi ni Jesus, nagsabi, kung sinong gustong sumunod sa akin, anong sabi? Deny yourself. Maano na po yun? Iba na po yung ginamit na pangungusap doon ng Panginoong Jesus. Talagang diretsahan. Itong si Pablo kasi, nakikiusap pa. Kung talagang nauunawa natin yung pag-ibig ng Diyos, sabi ni Pablo, aba ialay nyo, nakikiusap ako sa inyo. Pero ang Panginoong Jesus, ang sabi dito sa Mateo, Mark at Lucas, sabi doon, kung gusto mong sumunod sa Diyos, deny yourself. Mas matindi. Sabi doon, take up your cross and follow me. So kung titignan natin, lagi nating idinideklara, Lord, salamat sa pagmamahal mo. Hindi po natatapos doon, mga kapatid. Hindi natatapos sa pagsasabi ng I love you, Lord. Meron pong encouragement na dapat tayong gawin. Meron pong mga hakbangin na dapat tayong ipakita sa Diyos na mahal nga natin ang Diyos. Hindi lang sanguso. Amen? Itong sinasabi ni Paul, sabi doon, i-present yung ating katawan as a living sacrifice. Hindi ito hanggang isip lang, mga kapatid. O pag Sunday lang. O pag-bless lang. Sinasabi niya, offer your entire life. Yun ang ibig sabihin ni Pablo. Yung buong buhay natin, ihandog natin sa Diyos. Hindi lang bahagi, kundi buong buhay. Yun ang gustong gawin natin. Gustong gawin natin para sa Panginoon. Tayo ba'y nagnanasa ng ganyan? Yung entire life natin, i-offer natin sa Diyos. Naisip ba natin na yung isang handog? Sa Old Testament kasi, sabi doon, kung ang isang toro ay inihandog, amen po ba? Ay, sabi doon, hindi siya inihandog para sa sarili niya. Amen po ba? So tayo ba? Kung sinasabi natin, inihahandog ko ang aking sarili sa inyo, Panginoon. Ano yung malinaw na kamalayan natin? Na Lord, ini-offer ko nga sa iyo ang buhay ko. Hallelujah. Sabi doon, yung toro hindi inahandog para sa kanyang sarili. Hindi siya inahandog para sa sarili niya. Ito'y para sa pakinabang ng iba. So kinakanta natin, Lord, I offer my life to you. Para makinabang yung iba. Di ba ang Panginoong Jesus inihandog para sa kanino? Para makinabang ang lahat ng naniniwala sa handog na yon. At isa tayo doon.
nakinabang tayo. So dito si Apostol Pablo sabi doon, present your body a living sacrifice, holy and acceptable to God. So kung atin itong inihahandog sa Diyos, kailangan may mas malawak tayong pagkaunawa. Lord, oo nga no, dapat pala yung iba yung makikinabang pag ako'y naghahandog ng buhay ko sa iyo. Para lumakas yung iba, para maabot yung maliligtas. Para mas maranasan ng mga taong malayo sa Diyos yung pag-ibig mo, Panginoon. Kasi ganun ang ginawa ng Panginoong Jesus. So si Pablo, hinihikayat niya tayo na offer our life as a living sacrifice to God. Alam niyo mga kapatid, pwedeng magaling tayo sa ministeryo. Pwedeng magaling tayo sa iba't ibang gawain na iniatang sa atin sa Panginoon. Capable tayo. May talent tayo. Pero kung hindi po tayo dumadaan doon sa pag-aalay ng ating buhay, totoong pag-aalay ng ating buhay sa Diyos, ano po yung magiging timbang nito? Sabi doon, hindi natin gagawin yan para sa sarili, sa halip, upang maglingkod sa Diyos. Ang ating maging motibo palagi, mahal natin ang Diyos. Nagmi-ministeryo tayo dahil mahal natin ang Diyos. Sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos kasi mahal natin ang Diyos. Kasi una nang nagmahal ang Diyos. Lahat ibinigay na ng Diyos para sa atin. Wala nang kulang, wala nang idadagdag. Tatanggapin na lang natin. Ang sabi doon, we are to be a living sacrifice. Kapatid, living sacrifice ka na nga ba sa Diyos? Hallelujah. Meron pong isang analogy ng isang civilian na pumasok sa isang military camp. Ano po? At pag itong isang sibilyang ito pumasok sa isang kampo, sabi doon unti-unting aalisin yung civilian identity niya. Amen po. At sabi pa doon, bibigyan siya ng military ng bagong identity. Bibigyan siya ng bagong damit. Bibigyan siya ng bagong tirahan. Pati haircut. Yung military ang masusunod. Amen po ba? Nakukuha niyo po. At pagkatapos ng ipapaunawa sa kanya na yung identity na yon ay magsisilbi siya sa kanyang bayan. Amen. Hallelujah. At pagkatapos ng napakaraming training, sasabihin noong mga opisyal, doon ka pupunta. Ito ang gagawin mo. Kahit to the point na alam niya na may peligro doon sa destinasyon o destino na paglalagyan sa kanya. Hindi siya pwedeng magreklamo. Hindi siya nangangatwiran. Alam niyo po yun. At tayo na mga mananampalataya, kung talagang ikinumit natin sa Panginoon, inialay natin inihandog natin ang ating sarili sa Diyos, napailalim nga ba tayo sa Kanya? Amen. Sabi doon, when Jesus told us to pick up the cross daily, si Paul ini-encourage tayo na present our body as a living sacrifice. Sabi po doon sa Roma 6 verse 16. Basahin po natin. Roma chapter 6 verse 16. Sabi po dito,
Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinunod, kayo'y nagiging alipin nito, maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o sa pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. Praise the Lord. Ang sabi doon, hindi ba ninyo alam na kapag napasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito? So sa ating paghahandog sa ating mga sarili sa Diyos, maging malinaw po na talagang ang Diyos na dapat ang masunod sa ating mga buhay. Yung identity natin bilang isang sibilyan, bilang isang tayo mismo, nawawala na. Sa halip, yung identity natin bilang isang Kristiyano, bilang isang anak ng Diyos, yun na po yung umiiral sa atin. Amen po ba? Sabi doon, nung tayo ay manalangin, Jesus Christ, kayo na po ang aking Lord. Kayo na po yung aking Panginoon. Amen po ba? Siya na nga ba yung nasunod sa ating buhay? Marami tayong pagdadaan ng mahirap na mga sitwasyon. Dahil nag-aalay nga tayo ng buhay sa Diyos. Amen po ba? Ituring na natin na tayo alipin ng Diyos. Ibig sabihin, wala nang reklamo talaga. Amen? Saan ka man dalhin, anumang ministeryo, yung iatang sa'yo. Amen? Nakakatawa po pagka katulad nung pag mga bago pa talaga, no? Sabi, hindi po ako marunong. Hindi ko po kaya yan. Amen po ba? Magaling mga tuwiran. Pero alam nyo, kung talagang alam natin, naunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos, na ialay natin yung sarili natin sa Diyos, na ihandog natin sa Diyos. Itinuring na nating alipin tayo ng Diyos. Naniniwala ako at nananampalataya, madali na po ang sumunod. Maraming ilalagay na pwedeng maging dahilan ng sanlibutan, ang mundo, ang kaaway sa ating paglilingkod sa Diyos upang ma-enjoy yung pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Pero sabi ng salita ng Diyos, ialay mo yung sarili mo sa Diyos. Ihandog mo ito sa Kanya. Unawain natin, Lord, ano ba nga ba ang pwede kong tanggihan? Kasi yung pag-ibig mo, yung buhay mo mismo, ibinigay mo na Naumpisahan mo na to sa akin. Kalooban mo yung maganap sa aming mga buhay. Palagi nating bulayin ang pag-ibig na ipinapadama sa atin ng Diyos. Ma-realize palagi natin yung sakripisyo na ginawa ng Ama. Ibinigay yung kaisa-isang anak ang Panginoong Hesukristo para sa atin. Palagay ko, madaling magdesisyon. Amen po ba? Madaling sabihin na, Lord, ano nga pa ba ang halaga ng mga bagay na ito sa buhay ko? Malulugi ako pag hindi ko naranasan yung pag-ibig ninyo. Malulugi ako pag hindi ko nasunod yung kalooban ninyo. Amen po ba? Kailangan lang, lagi po nating bulayin, Lord, mahal na mahal pala ninyo ako. Hindi masusukat yung pag-ibig ninyo. Kapag ako ay nahihirapan, nandyan yung tulong ninyo. Alam ko po yan Kapag ako ay kinakapos, alam ko po kayo ay magpo-provide. Alam natin yan. Pero bakit ganon? Maraming panahon, maraming sitwasyon. Hindi natin nagagawa yung kalooban ng Diyos. Mga kapatid,
Nasaan ka na ba sa pakikipagrelasyon mo sa Diyos ngayon? Isang katanungan na ikaw lang ang sasagot. Alam ng Diyos yan. Nasaan ka na sa pakikipagrelasyon sa Diyos? Amen? May pumipigil ba sa iyo upang maihandog mo ang iyong sarili sa Diyos? Ibig sabihin, yung entire life, yung buong buhay mo talaga, yung totoong paghahandog sa Diyos. O hindi mo mabitawan. Tulungan tayo ng Panginoon. Turuan tayo ng Banal na Espiritu na yung mga bagay na pumipigil sa pagsunod sa Diyos, paghahandog ng ating mga buhay sa Diyos, ay maputol na. Sa halip magawa na natin ito ayon sa kalooban ng Diyos. Kapatid, tinatawag ka ng Diyos ngayon upang maglingkod. Oo, ikaw yun. Mahal na mahal ka ng Diyos. At gusto ng Diyos makumpleto yung plano niya sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Tinatawag ka ng Diyos ngayon upang sumunod sa Kanya. Tinatawag ka ng Diyos ngayon upang maranasan mo yung lawak, yung lalim, yung init ng pag-ibig ng Diyos na ibinibigay niya sa atin. Ialay na natin ang ating buhay sa Panginoon. Ihandog na natin ito ng may kabanalan. Ihandog na natin ito ng kalugod-lugod sa Diyos. Hallelujah! Tulungan tayo ng Diyos. Kasi kung ang ating paghakbang ay parang naging tradisyon na lamang, naging nakagawian na lamang, alam nyo mga kapatid, mahirap sumunod talaga. Pero kung yung buong buhay natin ilalaan natin sa Diyos, madali nang gumawa ang Diyos sa buhay sa atin, sa buhay natin. Hallelujah! Ang kailangan lang, palagi nating bulayin ang pag-ibig. Alam niyo po, pag binubulay yung pag-ibig ng Diyos, walang katapusan. Sobrang lawak, sobrang lalim, sobrang taas. Kaya kahit ulit-ulitin ito atin araw-araw, laging bago, laging fresh. Amen po ba? Laging, Lord, gusto ko pang lumalim. Gusto ko pang sobrang ma-inlove sa inyo. Gusto kong maunawa, mataho. Yung pag-ibig na yan na sinasabi mo, kasi yun talaga yung issue ng pagkatawag sa atin. Yung pagmamahal niya. Yung pag-ibig niya. Hallelujah. At sabi nga, anak, tinatawag na kita ngayon. Humakbang ka na. Nang sa ganon, maging ganap, maging kumpleto, yung mga plano niya sa buhay niya sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon. Nawa po ay tayo ay nasapatan doon sa maigsing mensahe na yon. Sa umagang ito, tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Sama-sama po tayong dumulog sa Diyos. Purihin kayo, Panginoong Jesus. Tunay nga po, Panginoon, na ang pag-ibig ninyo ay sapat talaga. Kung kami, Panginoon, sa oras na ito, meron pang agam-agam, meron pa kaming urong sulong, meron pa kaming reservations para sa aming mga sarili. Lord, tulungan ninyo kami na maunawaan yung aming tamang kondisyon, O God, patungkol sa inyo. Sa oras na ito, Panginoon, humihingi kami ng karunungan na nanggagaling sa inyo. Maging matimbang, Panginoon. Lagi naming mabulay yung pag-ibig na nanggagaling sa inyo, Panginoon.
Marami kaming kaabalahan, marami kaming tinatanaw sa bawat araw ng aming buhay, sa pamilya. Panginoon, laging mauna, Panginoon, yung pag-ibig na nanggagaling sa inyo. Pahalagahan po namin ito, O Diyos, na noong kami tumanggap sa inyo bilang aming Panginoon, Lord, maging malinaw na maituring na namin kami tagasunod ninyo, Panginoon. Minsan kami ay nakakaroon ng murmuring. Minsan kami ay nagkakaroon ng pagbubuntong hininga, Panginoon. Napapagod, Panginoon. Pero, O Diyos, yung pag-ibig nyo, yun yung maging kalakasan namin, Panginoon. Na kailanman hindi ninyo kami iiwanan. Na kailanman, Panginoon, hindi nyo kami pababayaan, O Diyos. O hallelujah. Napakasagana ng iyong pag-ibig, Panginoon. Laging bago, laging sariwa, Panginoon. Lord, palagi po namin itong mabulay. Palagi po namin itong maranasan, Panginoon. At ang maging tugon namin, O Diyos, may handog namin ang aming mga sarili sa inyong banal na harapan. Hindi na talaga kami umayon sa kalakaran ng mundong ito. Hallelujah. Tulungan niyo kami, Panginoon. Ang daming ginagawa ng mundong ito upang mapigilan yung lubos naming paglilingkod sa inyo. Upang mapigilan yung pag-aalay namin ng buhay sa inyo. Pagbibigay namin ng anumang talento meron kami para sa inyo. Lord, tulungan niyo kami, O Diyos. Alam po namin na wala kaming kakayahan, O Diyos. Umaasa lamang kami sa inyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. At sa oras na ito, Panginoon, maging lubos, maging ganap ang inyong pag-ibig. Yung aming pagkaunawa patungkol sa inyong pag-ibig, Panginoon, Lord, mas lumalim pa ito, O Diyos. Nang sa ganoon, hindi po kami, Panginoon, manghinawa. Hindi kami mapagod, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, maraming salamat. Sa oras na ito, Panginoon, sa mga kapatid na nakikinig sa online na ito, Panginoon, kung meron mang nakakaranas ng anumang uri ng karamdaman, Lord, ang sabi mo, kung kami maniniwala sa inyong kapangyarihan, sa isang salita mo lamang, gagaling kami, O Diyos. Lord, we declare it in the mighty name of Jesus. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa amin na lahat ng aming mga ginagawa, Panginoon, ay makapagbigay lamang ng kaluwalhatian sa inyo. Makapagbigay ng karangalan sa inyo, Panginoong Hesus. Hallelujah. Tulungan mo kami na laging maging malakas, Panginoon. Nang sa ganon, maging instrumento kami, Panginoon, upang mapalakas yung mga tao na nangangailangan. Sangkapan ninyo kami ng karunungan, yung pag-ibig na yun, Lord, i-impart mo sa amin. Dahil yun ang magdadala sa amin upang ipahayag, Panginoon, kung gaano kayo umiibig sa buong mundo, sa mga tao sa mundo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, salamat sa inyong mga revelasyon sa umagang ito. Salamat dahil nililinaw mo sa amin, Panginoon, na magkaroon kami ng tamang pagtugon doon sa pag-ibig na inireregalo mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Maging ganap ang bawat isa, Panginoon, para lamang sa inyo, O Diyos. Sa oras na ito, patuloy kami nagpapasalamat, patuloy kami, Panginoon, na umaasa, Panginoon, sa inyong kahabagan, sa inyong pag-ibig, Panginoon. Alam po namin na ang lahat ng nagtitiwala sa inyo, lahat ng umaasa sa inyo, hindi ninyo binibigo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tunay na kayo lamang at wala nang iba ang aming Diyos na paglilingkuran. Purihin po kayo, Panginoong Hesus. Pinapasalamatan po namin kayo, Panginoong Hesus. Hallelujah. Lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, ay patuloy namin na itinitiwala sa inyo. Ito po ang aming sama-samang dalangin
Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.